Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Para po sa lagay ng ating pong panahon, ang easterlies pa rin ang patuloy na magdudulot ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan sa Kalakhang, Kamaynilaan at malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ang trap ng papalapit na Bagyong Ramil, mga kapuso, ay unti-unti na magpapaulan sa Bicol at Eastern Visayas. Pagkalahatang maayos naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng ating pambansa. Bantay Panahon! Samantalang sentro ng Tropical Depression Ramil, itong bagyong si Ramil, mga kapuso, huling namataan ang pag-asa sa layong 1,155 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon o nasa Philippine Sea kaninang alas 3 ng madaling araw. May taglay nitong lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour. Malapit ho sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pakanluran, hilagang kanluran, mga kapuso. Ang trap o extension ng mga kaulapan nito ay unti-unti na magdudulot na makulimlim na papawirin at mga paminsan-minsang ulan at thunderstorm sa Catanduanes, sa Albay, ganoon din sa lalawigan ng Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Bantay Panahon! Nagbabantay itong tumawid at magdulot na masungit na panahon sa mainland Luzon sa weekend, partikular sa araw ng linggo. Ang northeasterly wind flow naman ay patuloy na nakaapekto sa extreme northern Luzon. Bantay Panahon! Samantala mga kaibigan, ang buong Visayas ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil sa trap ng Bagyong Ramil at easterlies. Ang Palawan kasama yung isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil po sa easterlies. Ang buong Visayas, Palawan, kasama ng isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas sa mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon at katamtaman na hangin mula sa hilagang silangan hanggang sa hilagang kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon! Alas 5:49 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, Department of Trade and Industry o DTI tiniyak na magsasagawa ng mga on-the-spot inspection sa mga tindahan ng Christmas lights at helmet ngayong bear months, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantacuno. Sa detalye ng balita, pasok! Tiniyak ng Department of Trade and Industry ang patuloy na pagsasagawa ng mga on-the-spot inspection sa mga tindahan mula ngayong Oktubre hanggang Disyembre upang masiguro mga produkto ay sertipikado o may product standard at ICC marka. Ayon kay Percival Narbonita, ang Senior Trade and Industry Development Specialist ng DTI, ngayong bear months ay kasabay umanong sisilipin ng mga tinitindang Christmas lights dahil inaasahan ng mga mamimili ng pailaw. Ang inaasahan ng mga namimili na ng mga pailaw sa kanilang tahanan. Gayon din ang helmet dahil sa dami ng mga naitatanong disgrasya tuwing papalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon.
Samantala, mariing panawagan ng DTI Palawan sa mga mamimili na maging mapanuri. Tingnan ang mga product certification ng bibiling Christmas lights. Anyat dahil dalawang marka lang ang hahanapin, ito ay ang PS mark at ICC. Kung may pagdududa ay ang mula itong ipaalam sa DTI Palawan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Industry nakapagtala ng pinakamabilis na paglago sa 3 major industries. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Ang industry sa 3 major industries ang nakapagtala ng pinakamabilis na paglago o growth rate itong nakalipas sa taong 2024 sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa datos, 12.9% ang naitalang paglago sa industry sector ng lungsod. Sa ilalim nito, ang construction na may pinakamabilis na paglago na may 25.6% growth rate katumbas ng 1.63% na contribution sa paglago ng GDP ng syudad. Ang services naman ang pangalawa sa may pinakamabilis sa paglago sa 3 major industries sa may 9.3% growth rate. At ang pangatlo, ang agriculture, forestry and fishing na may 0.8% growth rate. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:52 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita, Maritime Industry Authority sa Mimaropa nakipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Inlido para sa planong pagpapalakas ng serbisyo sa mga sasakyang pandagat sa Hilagang Palawan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Formal na lang ipagpulong ang mga opisyal ng Maritime Industry Authority Regional Office Mimaropa sa pangunguna ni Atty. Maximo Banyares Jr. sa pamanampahan ng Ilido kasama sila Mayor Edna Dacotlim at Vice Mayor Joel Rosento. Hindi naman sa maritime cooperation at mga posibleng kolaborasyon sa hinaharap para sa mga sasakyang pandagat. Ang pagbisita ng ahensya sa LGU ay bunsod ng kahilingan na rin ng sangguniang palalagigan ng Palawan para sa pangangailangan mapahusay ang mga serbisyo ng Maria sa hilagang bahagi ng Palawan. Sa nasabing pagpupulong, muling pinagtibay ng ahensya ang kanilang pangako na pagsilbihan ang mga maritime stakeholders ng Il Nido at ipinahayag sa LGU na ipinahayag naman ng lokal na pamahalaan ng Il Nido ang kanilang buong suporta sa pagtatatag ng satellite office sa pamagitan ng pagbibigay ng sapat lugar para sa nasabing opisina, mga tauhan at kagamitan upang matiyak ang epektibong operasyon ng Marina Office. Ipinakita rin naman ng kolaborasyon ito sa ang dedikasyon ng LGU sa pagpapalakas ng maritime governance at ang pagbibigay ng mas mahusing serbisyo sa lokal na komunidad at sa lumalaking bilang ng mga turista. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Binteng bigas program para sa mga minimum wage earners sa lungsod at Palawan. Uling isasagawa ng Dolly Palawan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Tuloy pa rin ang isinasagawang programa ng Dole Palawan para sa benteng bigas sa mga minimum wage earners sa Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa Dole Palawan, may mga pinoproseso na umano para sa mga benepisyaryo ng programa hanggang sa buwan ng Nobyembre para sa mga tagalungsod at lalawigan ng Palawan. Matatanda ang mahigit 1,000 na ang mga naka-avail na benteng bigas program ng Dole Palawan simula ng ilunsad ang programa nitong taon. Sa nasabing programa, ang bawat minimum wage earner ay nakakabili ng tig sa 10 kilo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan ng tamang oras, alas 5:55 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita,
Philippine Navy naghatid ng 600 sako ng bigas at iba pang tulong sa ilang northern municipality dito po sa lalawigan ng Palawan. Super Radio Local News. Lalo na doon po sa mga northern island municipality, mga kapuso. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Kenneth Calombres sa detalye ng balita. Pasok! Naghatid ng nasa 600 na sako ng bigas at iba pang pangunahing supply ang Western Naval Command of Philippine Navy sa bayan ng Linapacan, Kulyon at Coron, Palawan. Ang relief mission na isinagawa sa pamagitan ng BRP Iwaka, katuwang ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang maghatid ng tulong sa mga malalayong lugar na naapektuhan ng mga kalamidad, kasama sa mga dinalang ayuda, mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, pagkain at iba pang supply para sa mga residente. Sa bayan ng Coron ay personal naman nagpasalamat ang alkalde sa Philippine Navy sa patuloy na pagtulong at pakikisa sa humanitarian operations ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Western Naval Command, mananatili sila nakanda at tapat sa kanilang tungkulin, hindi lamang sa pagtatanggol sa karagatan kundi sa paghahatid ng tulong at pag-aasa sa mga mamamayan sa panahon ng pangangailangan. Ako si Kenneth Calombres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Muli tumpak niyo pong mga orasan, mga kaibigan. Alas 5:57 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Puntahan po natin ang karagdagang balita mula kay Super June Vicer Bantacudo. Baybay ng Puerto Princesa at Palawan. Wala pa rin hong presensya ng red tide. Ayon po yan sa VFAR. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Iniulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ni Maropan na nanatiling ligtas sa presensya ng nakakalasang red tide toxin ang mga baybayin ng Puerto Princesa at palawigan ng Palawan, partikular at Inabalampayan Sound sa bayan ng Taytaya. Base sa pinakabagong resulta ng pagsusuri sa mga sample ng shellfish, ang naturang mga lamang dagat ay nakolekta at inani mula sa 4 na lugar sa bahagi ng Visayas at Mindanao ay nanatili namang positibo sa parametric shellfish poison o toxic na red tide na nagpasa tinakdang regulatory limit kung saan mahigpit na pinagbabawal ng pagkain, pangungulekta at pagbenta ng anumang uri ng shellfish. Sa kasalukuyan, ang lahat ng katubigan sa Mimarok Region ay nanatiling ligtas at walang red tide toxins batay sa regular na pagsusuri at monitoring na isinasagawa ng BIFAR Mimarok Regional Office at the Provincial Fishery Officers. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Maigi na lang, hindi na ho nagkakaroon ng red tide sa Palawan. At maging dito po sa Puerto Princesa, hindi ho katulad nito mga nakalipas na taon. Parang halos ayaw na ho tayong tantanan, ha? Pero ngayon, maigi na lang halos mag-isang taon na, di ba? Wala na hong report na nagkaroon po ng red tide dito po sa Palawan. Dito po sa Puerto Princesa. Sabi ni Bishop Thomas Jasper Candole, okay, Super Odell, siguro doon tayo mag-umpisa magbawas ng buhaya sa Batasan Hills. Talagang marami na rin doon kasi at nationwide pa ang pamiminsala nila. Good morning, Super Odell. Good morning, Palawan. Ingat po and God bless. Salamat, Bishop Thomas Jasper Candole.